Magandang araw po mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong topic na ng ating second quarter, practical na panalangin. At bago po tayo magpatuloy, babanggitin po natin ang mga pangalang ito: Aida Almasco, Cheryl Rowelan, Personal Unit, Vincent Bugos, Bernardo Fronda, Ismael Mohamad, Melvin Lastima, Bobby Aranya, Arnel Cano, Mias Agapay, Chimi Montesilio, Aris Pap, Francisca Sosa, Helen Sanchez, Remias Copus, Christian Edison Marti, Lucia Ocampo, Shimi Historillo, Fidela Cortez, Mary Jane Tornilla, Josephine Satura Romero, Lea Santos, Mark Tejas, Leonardo Padriquela, Rowena Cahigos, Arnel Morilla, Noel Bombeo, Noel Seracarpio, Ryan Raico, Eligio Arquero, Ezequias Bobiles, Mirna Medina, Maria Bacan, Luz Pajardo, Harvey Portem, Doris Dawi Gato, Kaadlawon JP, Marlon Magsayo, Liberty de Torres, Kamano Munina, Lulu Alatiit, Yodi Avenido, Maria Risa Cabonegro, Florinda Custudio, Shell Team, Ruben De Leon, Eden Abacan, Mia Dito Ito, lahat po ng mga Dito Ito at mga kapatid sa Villasar Seventh-day Adventist Church, binabati po namin kayo. Orlan de la Roca, Edwin Ricalde, Sosa Francisca. Ganon din po ang mga churches na gumagamit po ng ating program na ito para source ng kanilang lesson review. Kung ano man po at kung saan man pong churches ito, binabati po namin kayong lahat. Sa lugar po ng Lubigan Church, at meron din pong mga nagpakilala na sila po ay nag-subscribe din ito. Pasensya na po, hindi po namin natandaan ang inyong mga pangalan. Subalit kayo po ay aming binabati at kayo po ay aming pinasasalamatan sapagkat kayo po ay sumusubaybay at gumagamit ng ating programang ito. Magandang araw po mga minamahal nating mga kapatid. At ating po munang muling hihingiin ang patnubay ng ating Panginoon bago tayo magpatuloy. Minamahal po namin Panginoon, sa araw pong ito kami po muling nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong mga paggabay, sa inyo pong biyaya at sa lakas at sa buhay pong patuloy mga pinagkakaloob sa amin. Kami po ngayon ay muling mag-aaral na inyong banal na salita. Panginoon, buksan po nawang muli ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang ito po ay aming maunawaang mabuti. At tulungan po ang mga kapatid namin, mga kaibigan na sumusubaybay sa programang ito. Matulungan po naman silang patuloy at magkasama-sama kami na maunawaang mabuti ang inyong banal na salita. Pagpatawad Panginoon ang aming po mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita po natin sa awit 62:8. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Kumusta po ba ang ating mga panalangin? Tayo ba ay may hinihingi sa ating mga panalangin o tayo ay nagpapasalamat din sa mga pagpapalang natatanggap natin at sa mga hamon sa buhay? Tayo ba ay laging nananalangin o paminsan-minsan lang? May panahon ba na ikaw ay nakatulog habang nananalangin? Sa pagkakataong ito ay ating pag-aralan ng ilang mga panalangin sa Biblia. At ano ang matututunan natin? Napakahalaga na tayo ay laging manalangin sapagkat ito ang nag-uugnay sa atin kay Kristo na siyang puno at tayo ang mga sanga upang tayo ay magbunga ng sagana. Naranasan mo na bang tugunin ng iyong mga dalangin? At ano ang naging bunga nito sa ating relasyon sa Diyos? Ang Diyos laging tumutugon, subalit hindi lahat ay ayon sa ating mga inaasahan.
Subalit maaasahan mo na anuman ang kanyang tugon, ito ay lahat para sa iyong kabutihan. Narito po ang mga katanungan na atin pong tatalakayin sa araw na ito. Number 1, ano ang mga praktikal na aral ang matututunan natin sa karanasan ni Elias sa Unang Hari 19:1-18? Number 2, paano natin matitiyak na tutugunin ng Diyos ang ating dalangin? Number 3, ano ang turo ni Kristo tungkol sa mabisang pananalangin? Number 4, ano-ano ba ang 4 na bahagi ng dalangin ni Daniel? Number 5, kung alam ng Diyos ang lahat, pati laman ng ating puso at isip, bakit pa kailangang tayo ay manalangin? Balikan po natin ang question number 1, ano ang practical na aral ang matututunan natin sa karanasan ni Elias sa Unang Hari 19:1-18? Okay po, atin pong titingnan at hahati-hatiin po natin sapagkat medyo mahaba po itong talatang ito. So unahin po natin sa talatang 3 at 4, basahin po natin. At nang makita niya ay bumangon siya at yumaon dahil sa kanyang buhay at naparoon sa Beersheba na nauukol sa Huda at iniwan ang kanyang lingkod doon. Ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay na 1 araw sa ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy na inebro at siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamatay sana. At nagsabi, sukat na ngayon o Panginoon, kunin mo na ang aking buhay sapagkat hindi ako mabuti kaysa aking mga magulang. Alam po ninyo, isang napaka-tragic incident na ikaw ay nagmula sa napakaraming tagumpay na kasama ng Panginoon. Pagkatapos, nabigla ka at ikaw ay tumakas na takot. Alam po, napakahirap po talaga na mahulog galing sa itaas. Ano po? So dito mapansin po natin na si Elias ay talaga po namang nawala na ng gana sa kanyang buhay. Talagang stress na stress siya at hiyang-hiya siya sa Panginoon dahil sa nagpakita siya ng karuwagan sa pagkakataong ito. So, ang sabi niya, kunin mo na lang ang buhay ko. Subalit alam po ninyo, na ang kagandahan sa Panginoon ay hindi kagaya ng ating iniisip. Tingnan po natin ang ginawa ng Panginoon sa talatang 5 hanggang 8. Ano po ang ginawa? At siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na inebro at narito, kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, ikaw ay gumising at kumain. At siya'y tumingin at narito na sa kanyang ulunan ng isang munting tinapay na luto sa baga at isang sarong tubig at siya'y kumain at uminom at nahiga uli. At ang anghel ng Panginoon ay nagbalik sa ikalawa at kinalabit siya at sinabi, ikaw ay bumangon at kumain, sapagkat ang paglalakbay ay totoong malayo sa ganang iyo. At siya'y bumangon at kumain at uminom, at siya'y yumaon sa lakas ng pagkain niyaon na 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. So, makita po ninyo kung gaano ka mapagmahal ang Panginoon at maunawain. Sa halip na sundin niya yung sinasabi ni Elias na kunin na lang ang kanyang buhay, binigyan siya ng pagkain na tatagal sa loob ng 40 araw at 40 gabing paglalakbay. Kaya huwag po tayong matakot kahit na hindi maganda yung ating mga dalangin sapagkat tayo hindi gaanong marunong. Alam po ninyo, ang Espiritu ng Diyos na mamagitan sa atin, sabi ni Pablo, upang ihayag yung talagang tunay na ating mga pangangailangan sa Diyos. At ang Diyos naman tumutugon sa lahat ng makarating sa Kanya ayon sa ipinahayag na ng banal na Espiritu. Ngayon, titingnan pa natin ang dagdag pang mga pangyayari sa talatang 11 hanggang 13. Ano ang sinasabi? At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon at narito ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin at pagkatapos ng hangin ay isang lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. At pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong na tinig at nangyari nang marinig ni Elias ay tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan sa yungib. At narito dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Ayan. So, dito po,
ang Panginoon ay nagpahayag ng kanyang sarili kay Elias. Subalit wala siya roon sa napakalakas na hangin na nagpuputol-putol ng mga bato. Marahil kasi iniisip ni Elias na kung padalhan ng Panginoon ng malakas na alimpuyo ng hangin ang bayan, marahil ay matatakot na sa Diyos. Subalit, hindi yun ang pamamaraan ng Diyos. Maaari ding iniisip niya, ano kaya kung pababa ng Diyos ng apoy? Datapot ang wika, hindi yun ang paraan ng Panginoon, kundi sa pamamagitan ng marahan na bulong. Ang Panginoon po ay bumubulong sa bawat isa sa kanilang tainga upang sila ay gabayan, patnubayan, upang sila'y makakilala na mayroong Diyos na nagmamahal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagnanais ng kaligtasan. So hindi po lahat ng ating iniisip na kung ganito sana ang ginagawa ng Panginoon, sana tapos na. Alam po ninyo, mayroong paraan ng Panginoon na hindi natin alam sapagkat ang wika niya, ang kanyang karunungan, kung paanong mataas ang langit sa lupa, higit pang mataas ang kanyang karunungan sa ating karunungan. Kaya hayaan po natin na ang Panginoon gumawa ayon sa kanyang minamagaling. Tingnan pa po natin sa talatang 15 hanggang 18. Sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay yumaon, bumalik ka sa iyong lakad sa ilang ng Damasco at pagdating mo, iyong pahiran ng langis si Hazael upang maging hari sa Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi ay iyong papahiran ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo na anak ni Sapat sa Abel Mehola ay iyong papahiran ng langis upang maging propeta na kahalili mo. At mangyayari na ang makatanan sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. At ang makatanan sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Gayunmay, iiwan ko'y 7,000 sa Israel, lahat na tuhod na hindi magsiluhod kay Baal, at lahat ng bibig na hindi magsihalik sa kanya. So, nakita po ninyo, no? Sinasabi rito ng Panginoon, just go on. Gawin mo ang mga gawain na ipinagagawa ko sa iyo. Never think na ikay nag-iisa na. At huwag mo ring isipin na nagawa mo na ang lahat ng marapat mong gawin. Pagkatatandaan, habang tayo'y nabubuhay at tayo'y pinagkakaluban ng Diyos ng mahabang buhay, patuloy na nais niya na tayo ay naglilingkod sa Kanya. Walang retirement sa gawain ng Panginoon. Tuloy-tuloy. Gaano man karami na ang nating nagawa, patuloy pa rin na tayo inaasahan ng Panginoon na tayo'y magpapatuloy. At kailanman, huwag nating iisipin na tayo'y nag-iisa ng nagtatapat sapagkat una sa lahat, ang Diyos nananatiling tapat. Kahit ang lahat ay hindi na maging tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. Subalit, sinasabi rin ng Panginoon, marami pa. Nasa 7,000 pa yung natitira na kailanman hindi lumuhod kay Baal. Sa ating pong pangalawang tanong, ngayon po sa ating pangalawang katanungan, paano natin matitiyak na tutugunin ng Diyos ang ating dalangin? Ayan, titingnan po natin sa 1 Juan 5:14, ano ang sinasabi. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban ay dinidinig tayo niya. Yan. So, aalamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos at yun ang ating hihingin na ibigay sa atin, na magawa natin sapagkat kapag yung ayon sa hinihingi ng Diyos, tiyak na yan ay Kanyang tutugunin. At gayon din po, sinasabi sa Juan 14, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, yaon ay aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawain. Ayan, sinasabi po ng Panginoon na hihingi natin sa Kanyang pangalan. Ibig sabihin po, hindi lang yung babanggitin natin yung Kanyang pangalan. Nasasabihin natin, ito po ang aming hiningi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kundi, hihingi natin yung alang-alang sa ikalulalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Malimit po kasi sa ating mga dalangin
ay dinadalangin lang natin, binabanggit natin sa katapusan yung pangalan ng ating Panginoong Hesus na hinihingi natin sa kanyang pangalan ang lahat. Pero ang tinutukoy rito ng Panginoon na sa aking pangalan na inyong hingin, at yan ay akin diringgin, yan ay pagkakaloob sa inyo ng Ama, ay yung mga bagay na makaluluwalhati sa Kanya. Kagaya ng sinasabi sa 1 Juan 5:14 na kapag ka tayo humingi ng ayon sa Kanyang kalooban. Ibig sabihin, yung lahat ng mga bagay na ating hinihingi, hindi yung para sa ating sarili, kung hindi para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon. Alam po ninyo, malimit po talaga kung tayo'y humihingi, lahat ay yung gusto nating mangyari sa ating buhay, hindi yung kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. At kung inyo pong papansinin, si Hana, nang siya po ay manalangin, siya ay dininig ng Panginoon, subalit yung kanyang hiningi sa Panginoon, hindi para lang sa kanyang sarili, kundi upang mayroon siyang maihandog na maglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng anak na ibibigay sa kanya. Kaya specific ang kanyang hinihingi. Siya ay magkaroon ng anak at hindi lang basta anak, kundi isang anak na lalaki upang kanyang maitalaga sa gawain ng Panginoon. Sapagkat yun po ang ating tungkulin, ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Di po ba yun ang sabi ni Pedro? Tayo ay hinirang, tayo ay makaharing pagkasaserdote, pinili ng Diyos upang ipahayag natin ang kanyang kaluwalhatian. So, kinakailangan lahat ng ating hinihingi yung makapagluluwalhati sa pangalan ng ating Panginoon, hindi lang pang sarili. Ano po? Okay, at ngayon po sa pangatlo nating katanungan, ano ang turo ni Kristo tungkol sa mabisang pananalangin? Ayan, titingnan naman po natin uli sa Mateo 6:5-7 muna. Ano ang sinabi ng ating Panginoon? At pagka kayo ay nagsisidalangin ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapot ikaw, pag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. At sa pananalangin ninyo ay huwag niyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Ayan. So, una po, kapag tayo'y nananalangin, not for display. Ano po? Hindi para itaas yung ating sarili. Yan ang napakahalaga. Kinakailangan kung tayo'y mananalangin, nananalangin tayo sapagkat alam natin na ang Diyos ay mataas at marapat na itaas. Hindi yung ating sarili. Hindi para ipa-display sa mga tao na tayo'y mapanalanginin, na tayo'y mga banal, kundi kinikilala natin na tayo'y hindi banal at nangangailangan ng tulong ng ating Panginoon. At ano pa yung sabi ng Panginoon? Huwag yung paulit-ulit na walang kabuluhan. Alam po ninyo, maraming mga panalangin ang walang kabuluhan na pinapahaba lang yung dalangin para mapuri sa ang galing manalangin. Kinakailangan ang ating pong dalangin short and direct. Ano po? Hindi yung maraming mga pabuladas. Ano po? Meron po kasi akong nakikilala na kung manalangin ay hindi talaga galing sa puso, kundi nais na siya ay mapuri sa kanyang estilo ng pananalangin. Iyon po ay kasuklam-suklam sa harapan ng ating Panginoon. Ang wika, yan ay walang kabuluhan. Tingnan pa po natin ang sinasabi sa talatang 9-13. Ano naman sinasabi? Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama,
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian magpakailanman. Salamat. Ayan. So, kung tayo ro po'y mananalangin, uunahin natin na maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Ano po? Pangalawa, dumating nawa ang kaharian ng Diyos. Hindi yung tayo ang masunod, kundi ang Diyos na ang masunod sa buhay natin. At yan ay kung papaanong sinusunod sa kalangitan ang kalooban ng Ama. So yun ang ating idadalangin na mangyari nawa sa atin. Pangatlo, ang wika ay tungkol sa pang-araw-araw nating mga pangangailangan. Hindi yung para sa buong taon, kundi yung para sa araw-araw lamang nating mga pangangailangan. At higit sa lahat, matuto tayong magpatawad sapagkat tayo hihingi rin ng patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. At wika ng Panginoon, kinakailangang matutunan natin ito. Magpatawad sa kapwa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ano po? So ito ay napakahalagang ating matutunang ipanalangin na tayo'y matutong magpatawad lalo't higit sa mga gumagawa ng hindi tama sa atin, yung mga gumagawa ng nakapipikon, nakasasakit ng mga bagay, kinakailangan matutunan nating patawarin. At ang susunod ay yung sinasabi na ilayo tayo sa tukso. Alam po ninyo, ang tukso ay naririyan palagi kasama natin sapagkat tayo ay mga ipinanganak ng mga makasalanan. Kaya hilingin natin na mapanagumpayan natin ang lahat ng ating mga kahinaan. Okay, at ngayon po sa ating pong pang-apat na katanungan, ano-ano ba ang apat na bahagi ng dalangin ni Daniel? Ayan po. Kung ating pong babasahin ang Daniel 9, 4 hanggang 19, basahin nyo na lang po. Subalit ito po ang mga nilalaman ng kanyang panalangin. Una, papuri sa kabutihan ng Diyos. Pangalawa, ang pagtanggap at pagpapahayag ng ating mga kasalanan, mga kamalian sapagkat napakarami nating mga mali at pagkakamali. So, ihihingi natin ng patawad sa Kanya. At pangatlo, hingin din natin na masunod yung Kanyang kalooban sa pamagitan ng pagbabago ng ating mga puso, ng ating isipan. Idalangin natin hindi lang ating sarili, kundi ang lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang kahinaan at sapagkat tayong lahat ipinanganak nga po sa pagkakasala o sa kasalanan. Lahat tayo may kahinaan. Sabi nga ng Panginoon, kayo'y sa inyong amang dyablo. At kung ano ang ibig ng dyablo, iyon ang inyong ginagawa. Iyon po ang ating dati-rating likas. At yan ay bumabalik-balik sa atin. Kaya kinakailangan idalangin po natin na masunod natin ang kalooban ng Diyos. At sa bandang huli, pasalamatan natin na tinugunan ng Diyos ang ating dalangin. Sapagkat ang wika ng Panginoon, bago ka pa tumawag, sasagot na ako. So, magpasalamat na tayo na tinugunan ng Panginoon ang ating dalangin. Sapagkat lahat ng ating idinalangin, hindi lang sa ating personal, kundi para sa ikabubuti ng lahat at higit sa lahat para mapanagumpayan natin ang ating mga kahinaan. At yan ang hindi maaaring tanggihan ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon walang ibang iniisip, walang ibang nasa puso, kundi ang ating kaligtasan. Kaya kapag tayo ay lumalapit sa Kanya at nagpapahayag ng ating kasalanan, ang wika ng Panginoon, siya ay tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Ito po ang kagandahan ng ating Panginoon. Ganyan kadakila ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung mayroon man tayong idalangin natin na tayo ay mabago, na tayo ay maging masunurin sa Kanyang kalooban at maisakabuhayan natin ang Kanyang mga salita sapagkat walang ibang pinakamasaya sa Diyos
Ang wika nga ng Panginoon, yung isang nawala ay nanunumbalik. Ano? Yung nawala, muling natagpuan. Okay, at ngayon po sa ating panglimang katanungan at ito pang last na question. Kung alam ng Diyos ang lahat, pati laman ng ating puso at isip, bakit pa kailangan ang manalangin? Alright, tingnan po natin sa Mateo 5:6. Ano sinasabi? Papalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Ayan. So, ang wika po, mapalad yung nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ang ibig sabihin, yung ating pong pananalangin, hindi po para i-inform ang Diyos, kundi upang i-tune in yung ating sarili sa kalooban ng Diyos. Upang makilala natin na tayo ay nakabatay, tayo'y nakasalig sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagmamahal para sa ating kaligtasan at para sa ating ipagtatagumpay. Ang panalangin po ay para mabuksan yung ating puso sa biyaya ng Diyos. Hindi upang ipaalam sa Diyos, hindi upang i-inform siya, kundi yung pong pananalangin, kailangan po talaga yon para madama natin ang pangangailangan upang mabukas ang ating mga puso maging handa sa pagpapala na ibibigay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, naandun na ang kanyang mga pagpapala, nakalaan na, nais niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Subalit kapag minsan ang ating puso ang hindi handa, hindi bukas. Kaya napakalaga po na manalangin. Ulitin ko po, ang panalangin hindi para i-inform ang Diyos, kundi upang ihanda ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa paggabay ng Diyos, sa kanyang pamamatnubay, sa kanyang mga biyaya na nais na ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Okay, at dito po natatapos ang ating mga topic na pinag-aralan sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang summaring ito upang mas lalo po nating maunawaan ang ating pinag-aralan. Number 1, huwag isipin kailanman na ikaw ay nag-iisa na lamang na nagtatapat. Pagkat ang Diyos ay laging nariyan, tapat na nagbabantay, nagpapala kahit sa ating kahinaan. Number 2, ang panalangin para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa iba ay hindi maaaring hindi dinggin. Number 3, ang mapapurihan ng Diyos at masunod ang kanyang kalooban ang siyang dapat nating idadalangin. Number 4, ang papurihan ng Diyos at humingi ng tawad sa mga kasalanan, mamagitan para sa iba at magpasalamat sa lahat ng bagay ay dapat laman ng ating mga dalangin. And number 5, ang panalangin ay hindi upang ipaalam sa Diyos ang ating kailangan, sa halip ay upang buksan ang ating puso sa tunay nating pangangailangan sa Kanya. Alright, mga minamahal, sana po muli kaming nakatulong sa ating pag-aaral ng leksyon. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, muli po kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Salamat po sa iyong mga panukala na walang iba kundi ang aming kaligtasan, ang aming pagtatagumpay sa buhay. Amin pong dalangin ang banal ng iyo po ng banal na Espiritu, siyang patuloy na mamatnubay, gumabay sa bawat isa sa amin upang patuloy po na pagkalooban namin ng kalwalhatian ang iyong dakilang pangalan. Tulungan kami na ibigin ang iyong pangalan na yan ay aming maihayag, ang iyong karakter ay aming maipahayag sa sangkatauhan at gayon din maunawaan namin upang kami makagawa ng mga bagay na nakalulugod sa iyong banal na harapan. O pagpalain mo po nawa ang banal, ang lahat ng mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nag-share, ang pagpapala po ay ipagkaloob sa kanila at sa kanilang buong tahanan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Buhay ng mga minamahal, hanggang po sa susunod, tayo po ay patuloy na magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless po mga kapatid.